Kumusta po kayong lahat mga kamantik natin dyan? So, matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng video dahil sa busy ang panahon natin. So, ngayong araw ay may ayusin tayong electric fan. Isang Camel ang brand nito. Ayaw umikot yung mismong ilisin niya. Kahit anong pindot natin sa mga push button ng speed niya, wala rin. Hindi talaga umiikot. So, tanggalin muna natin. So, unang gawin natin ay mag-tester muna tayo ng cord kung may putol ba na mga wiring sa loob. Pag nagtitest kayo ng cord ng power cord ng electric fan, ay gawin nyo lang to. Lagay nyo yung dalawang test probe sa may plug dyan. Tapos pag nalagay nyo na, lagay nyo ito sa set nyo ito sa times 1, kaya times 1 lang yung tester para mag-detect lang ng mga mag-detect lang siya sa continuity kung may connection ba yung hindi ba nag-open. So ayan, times 1 yan. So pindutin natin dito, tingnan nyo yung tester kung mag-deflect ba. So nag-deflect siya ng ni-short natin. So yan, pindutin natin dito. So ayan, wala. So ibig sabihin may putol talaga yung linya niyan sa loob. So bago tayo magbaklas sa motor, so unahin muna natin pag-test. Tanggalin muna natin itong cover sa likod ng body niya, kasi i-test natin yung connection ng cord supply dito sa kanyang push button. Baka may bumigay o may naputol na connection, naging dahilan na walang continuity na masusukat natin. So tanggalin muna natin to. So based sa pag-check natin ay okay naman yung connection dito sa wiring nya. So balik muna natin to. So ngayon, dito na naman tayo sa bandang motor magbaklas. Baklasin muna natin.
ngayon nabuksan na natin, so hanapin na natin yung putol, kung saan yung putol banda. So wala tayo nakitang putol na windings. So ito na yung thermal fuse nya. So ayan, yan ay check natin, test natin yan gamit yung multitester natin para malaman natin kung open ba ito or goods pa. So ngayon sa pag-check nitong thermal fuse ay sisit lang natin sa times 1 ohms. So ayan, nakasit na yan sa times 1. Tapos check na natin yung continuity kung mayroon ba connection o hindi ba putol yung thermal fuse nya. So calibrate na natin. So ayan, goods yung tester natin. So magtitest na tayo. So side by side, so ayan, makikita nyo walang deflection yung tester natin. So ayan, wala talaga siyang deflection. So isa lang ibig sabihin nito, ayan o, wala talaga siyang deflection kahit anong iipit natin, wala. So ngayon kailangan papalitan natin to dahil putol na yung linya nito. So palitan natin ng bago. So ngayon, tingnan natin yung kaibahan sa lumang thermal fuse nya at saka itong bagong ipapalit natin. So naka times 1 pa rin yan. So i-check natin. Check natin yung so itong luma na sira na. So ayan, walang deflection. Ito yung luma nya. Kahit baliktarin natin, walang deflection. So ito naman yung bago. Ito yung ipapalit natin. So ayan, tingnan nyo yung tester natin. So ayan, kung makikita nyo ay nag-deflect yung tester. So ayan o, kahit baliktarin natin, so kailangan mag-deflect pa rin yan dahil walang polarity ito. So ayan, so ito yung ipapalit natin. So tanggalin muna natin tong luma. So habang tinatanggal muna natin yan, ay kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, siguraduhin mo nga nakasubscribe ka at pwede mo rin pindutin ang like button kung nagustuhan mo itong video natin, at pwede mo rin itong i-share sa mga kaibigan nyo para mas maraming makakita sa video tutorial na ito. At maraming salamat pala sa aking mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel, sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa palaging suporta na binibigyan nyo sa akin. At siguraduhin ko pong mas marami pa po akong mga video tutorial na may bahagi at may share para sa atin pong mga nag-uumpisa pa lamang o nagdi-DIY sa kanilang bahay na gustong ayusin ang kanilang mga gamit sa bahay nang hindi na nagpapaayos ng mga technician. At babala po lamang sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-ayos ay mag-ingat po kayo, lalo na po sa pag ganito na pong mga problema ng electric fan na may kinalaman po sa wiring sa loob ng motor. Windings o sa mga wirings ay dapat siguradong mas alam nyo po kung anong connection nito at walang back job na mangyari, kasi pag nangyari ito ay siguradong masisira yung gamit na inaayos nyo o gamit na sa bahay nyo ay posibleng masisira ito.
So paalala lang po sa lahat, pag hindi nyo kaya, pag mga ganitong mga problema ay pwede nyo pong ipayos sa may alam na technician, para po maiwasan po natin yung damage ng gamit natin, o mas lalo pang masisira yung gamit natin pag hindi natin masyadong kabisado kung paano ayusin. So ngayon, bago natin ibalik lahat ng takip nitong motor, ay check muna natin itong linya ng windings kung buo na ba sa bago pinalit natin na thermal fuse. So ngayon, as usual, sa pag-set ng tester ay times 1 pa rin, at check natin gamit yung multi-tester doon mismo sa plug nitong electric fan. So ngayon, same procedure sa kanina, ay ilagay natin yung dalawang test probe doon sa mismong plug ng electric fan, tapos pindutin natin. So ayan, naka-on na siya. So ayan, pindutin natin dito. So ayan, so hindi pa siya nag-deflect, tapos pindutin natin yung push button switch ng electric fan. So ayun, nag-deflect siya. So 2, 3, so ayan, nag-deflect siya. So ibig sabihin ay buo na itong linya mismo ng motor. So ngayon, ibabalik na natin lahat itong takip ng motor. Tapos na natin na ibalik yung metal case ng motor. So titest na natin kung gumagana na ba itong mismong motor. So ayan, gumagana na siya. So ibig sabihin, yung problema niya ay thermal fuse lang talaga. So ayan, gumiikot na yung shafting nitong electric fan. So ayan guys, balik muna natin tong mga accessories ng electric fan. So hanggang dito na lang yung video natin guys, at sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. God bless us all.